Para lang din gawin na rin tong information dissemination tulad ng sinasabi ko kay Luan. Yun po yung pinapasalamatan ko sa iNews Pasig, no? Para po hindi naguguluhan yung mga senior citizens natin kung ano-ano ba meron. So, siyempre po, dati may ordinance na rin po regarding po sa 3,000 kada December. So, karamihan po sa atin, alam na po yun, yung ating cash gift na kung tawagin. Noon po, yung ordinance po noon dati, para siyang pamaskong handog. Yan. Handog pa sa salamat po ngayon. So, ngayon po ginawa po natin siyang cash gift. Yan. So, meron din po ordinansa regarding naman po sa ating yung subsidized or yung ating movie privilege. Yan po, alam na po ng mga seniors yan, yung kada Lunes, na sila po pwede manood ng sine na wala po silang babayaran. Dahil po yun ay binabayaran ng gobyerno. Yung isa naman pong benefits natin ay yung local senior pension at in-expand na po natin siya ngayon. So, baka po yun yung tinatanong din ninyo kung paano ko i-elaborate. Ikwento ko na muna yung sa octogenarians din, which is a benepisyo rin po ng ating senior citizen. Ito po yung benepisyo para po sa 80, 85, 90, 95 at 100 years old po. Para po hindi kayo maguluhan, no? Yun po ay binibigay ng pamahalaan para po magbigay ng insentibo. Ano po ibig sabihin nun? Dahil po napag-aralan natin, on a certain age group, nagsisimula na pong kumonte ang senior citizen. So ngayon, pag naaabot po nila, ito yung parang incentive nila dahil naabot nila ang itong edad na to, kaya po tayo nagbibigay ng insentibo. Hindi po to ayuda. Ito po yung cash incentive dahil po kayo ay nakarating ng 80, 85, 90, 95, at yung ating centenarian, which is 100. Pero po, ngayong taon na to, dito po sa sinulat ni Councilor Simon, ay magkakaroon na ng retroactive. Ano po ibig sabihin nun? Sa ngayong taon na po to, 2025, isasama po ang 81 to 84. Yung mga nasa gitna po, 86 to 89, 91 to 94, 96 to 99. So, yun po ay mga nakasama na doon. Kumaga, sa madalit sabi po, this year lamang po, 2025, magkakaroon po ng benepisyo ang mga 80 years old and above. Retroactive natin po eh. Pagdating mo ng 2026, doon na po natin i-implement yung 80, 85, 90, 95, 100. Bakit po? Ito po hindi dahil sa kung anuman, ha? Pero para lang po matamasa ng lahat ng senior citizen na may 80 and above na edad, para po matamasa yung bago nating ordinansa. Kasi tinatanong nila, bakit yung may 80 lang, 81 na ako o 82 na ako, sayang naman, hindi ko naabutan yung programa, di hihintayin ko pa maging 85 ako. Di ba? Wawa naman ho sila. So para lang po matuwa, at since ang sabi naman ho sa 9994 ay gumawa ng programa para maalagaan ang ating mga senior citizen regarding sa kanilang social welfare, kaya po natin to ginawa. Alam niyo po kasi karamihan sa kanila sabi, kulang ang kanilang hawak na kayamanan para po sila magkaroon ng siguro pambili po ng kanilang maintenance, no? Kaya or siguro yung mga binibigay nila sa mga apo nila. Karamihan naman ng senior sa atin dito ay para sa ganun ang kanilang pera. Ito yung ginawa ni Councilor Simon, no? Yung octogenarians, nonagenarians, at yung centenarians natin. So kanina nakwento ko na yung retroactive, no? Yung mga nasa gitna. So kung ang tanong po ninyo ay kailan maibibigay ito, ngayon po actually may pondo na po ito. So sana po hopefully by March matanggap na po or makapagbigay na po tayo. Kung hindi naman po March, sana po bago magsimula ang Abril, no? But hoping tayo na March or mid-March ay magsimula na po yung pagbibigay natin dun sa mga nag-birthday ng January at February. So again, ito po kailangan nyo rin po muna magpalista sa mga barangay ninyo para malaman po nila kung sino yung mga may age group po na ganyan. Sa bawat barangay po natin, meron din po tayong batas. Ang tawag po sa kanila ay yung mga barangay senior citizen representative. Pwede po kayo sa kanilang lumapit para po magpalista or para po doon sa mga senior help desk po natin sa bawat barangay. Palista po kayo. Though may data naman po tayo kung sino-sino po kayo, pero para lang din po sure at maintindihan nyo po kung ano po yung mga requirements. Pero sasabihin ko na rin dito, ayon sa Pasig, ang requirements po, siyempre yung prueba na kayo may ganong edad. Una, birth certificate. Pero karamihan po sa ating mga 80 years old and above, nung war, medyo may problema po tayo pagdating sa birth certificate. Pero meron namang iilan po sa atin na meron. So, birth certificate to.
Okay, kung wala naman po yung birth certificate, ang pwede po natin ibigay ay baptismal record or baptismal certificate. So, baka mamaya ho, yung iba ho sa inyo, wala nang birth certificate, wala pang baptismal certificate. Ang pwede nyo pong susunod na pwedeng ibigay ay ang marriage certificate. Kasi sa marriage certificate, alam nyo naman dayain yung edad nyo doon sa napangasawa nyo, hindi na kailangan, di ba? Kasi nagsasama na kayo matagal. So, doon po sa marriage certificate nyo, I believe meron po dong edad ninyo. So, pwede po natin pagbasihan din yon. Konsi, sabihin nyo naman, Aynews Pasig, wala kaming marriage certificate kasi hindi sila nakasal o kung wala naman sila or nawala na yung kanilang marriage certificate, maaari po tayong kumuha sa ating local civil registry ng late registration para at least may record na rin po kayo ng basehan ng inyong edad. Yun lamang po, tsaka po yung senior ID ninyo. Okay na po yun. Pero po, again, pag nagpalista ho kayo, huwag nyo muna dalhin yung requirements. So, palista lang ho kayo or at least alam nyo lang, pagdating po ng mid-March, tignan natin, sana po, ito yung masimulan na. So ngayon, balikan po natin yung local senior expansion. Yun na po yun. Iwan na po natin. Yung sa local senior pension po natin, ang dati po, ang meron lang, ay yung mga walang-walang pension or yung mga indigent po natin, walang source of income, wala po siyang paupahan, wala po siyang tindahan, or kahit ano po, na meron pong papasok na pera sa kanya. Usually po, ito ay dun po sa ating mga 65 years old and above, which is normally, yun po ay retire, or yun po yung madalas dire-retire na po na edad, no? Kaya po, gumawa tayo ng local senior pension para po sa mga ating mga indigent na 65 years old and above. And also, minsan po kasi may mga DSWD applicants po tayo na nakapila pa. Since pwede naman ho natin i-accommodate, bakit po hindi? At pangalawa po, may iba pong nagtatanong nun, kinukwento po ni Congressman Roman, tsaka po ni Mayor Vico, na dati po naman talaga magtatanong sila, bato yung bahay nila pero wala silang kahit ano. Yun na minanapan nila sa mga ancestors nila. Kasi hindi sila pwede magkaroon ng pensyon. Ngayon po, yun po ginawa natin sa local senior pension. Ang importante po, sila'y indigent. Ngayon, ang expansion po natin ay patungkol naman po sa mga indigent, pero isasama na natin yung may SSS na may 4,000 and below. Ang call po natin dito, ang sinasabi po ng ating mga seniors ay sana rin maisama yung mga maliliit lang yung pension sa SS kasi kulang pa rin para pambili nila ng mga gamot nila or sa kanilang daily needs. Hindi lang yon, ayaw nilang nade-deprive din naman sila sa benefits. So, sinama na natin sila. Kaya po kinuwento lahat kasi ang tanong niyo po ay para saan to at ano magagawa nito sa ating senior citizens? Actually po, lahat naman yan, lahat po ng programa na meron tayo ay patungkol po sa kanilang social well-being. Ano ibig sabihin? Lahat ng benefits na meron tayo dito sa ating lungsod ay para maging active pa sila, maging participative pa sila, at yung mga bedriddens naman natin na hindi na talaga kaya mag-participate sa community. At least natatamasa pa rin nila yung benefits nila kung ano yung meron yung mga capable. Ano po ibig sabihin? Para hindi naman sila ma-discriminate na porket bedridden na sila. Kaya alam niyo po, ito po yung lahat ng to ay para lang po maalagaan ang ating mga senior citizen. Nakakatuwa po dahil sa mga programa natin, yung mga konsehal po nagtutulungan. Yung sa octogenarians po ay si Councilor Simon po ang nagsulat at nag-forward po, nag-initiate po ng programa natin. Kaya po ang mensahe po natin ay sana po inyo pong matamasa nyo po ang mga benepisyo na meron po kayo. Yun po ay hindi nyo utang na loob sa mga politiko o sa aming mga konsehal. Trabaho po namin na maglingkod po sa inyo. Wala ho kayong utang na loob. At ang sana nga lang po ay nagagawa po namin ng maayos or nasusulat po namin ng maayos yung mga programang mag-aalaga po sa inyo. Bagamat alam po namin na meron po sa inyo na nag-forward pa sa atin ng pwede pa natin gawin na programa, pero po kami po yung gumagawa talaga sa buong kakayanan namin na makaisip pa po ng mga programa. Kaya po naman, patuloy po kami, inyong mga konsehal, na magtanong po sa inyo, ano pa po ba ang mga kailangan natin? Kasi kami po, hindi po kami nagmamarunong. Kailangan po namin kayo, kaya po tayo may public consultation. Kaya po sana, matamasan niyo po ng maayos. Sana po, ay nagagawa po namin na maayos ang aming trabaho. Kung hindi naman, pwede niyo naman po kaming kausapin para po malaman pa po namin ang aming kakulangan. I hope and pray na yung mga senior citizens natin
ay maging very active sa ating mga programa at kung ano pa po ang inyong suggestion sa ating mga program ay nandito lang naman po tayo para makinig sa inyo. And tandaan po natin sa mga senior citizens dito ha, ito pong ginagawang natin to. Tayo po very much driven ng passion para po gumawa ng programa para sa inyo. Kasi ang alam po natin talaga, ang senior citizens dito po sa ating lungsod ay hindi uugod-ugod, kung hindi kalugod-lugod. Kaya mag-iingat po kayo lahat.